Magandang araw mga kaibigan, welcome back to the channel. At para po sa video natin ngayon, finally makakapag-upgrade na po ako ng panggilid dito sa aking Easy Ride 150p. Alam naman po natin na pagka China bike, very common yung dragging. Well, nangyayari rin naman ito sa mga branded. Kaya lang ang experience ko kasi dito sa aking motorsiklo, 2 months pa lang po siya, malakas na yung dragging niya. Although nawawala naman yun, nariremedyohan naman every time na lilinisin ko yung CVT, especially kung lilihain ko yung kanyang clutch assembly. Ang problema lang, bumabalik din agad siya after a few days. So ang isang reason pa rin kung bakit ako mag-upgrade ay dahil sa malakas kasi yung engine brake nitong aking Easy Ride 150p. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ba yung engine brake, pagka kasi ako'y nagtatrattle tapos bigla ko siyang binitawan, napapasubsub ako. Ang nangyayari kasi sa kanya, tumitigas yung kanyang rubber sa kanyang clutch assembly o rubber damper ata ang tawag doon. Actually, nakagawa na po ako ng video niya, nakapag-upload na po ako ng video wherein pinalitan ko po yung rubber na yon. So ang nangyayari doon, pagka matigas na yung rubber tapos nag-accelerate ako, pagbuka ng lining, at pagka nagbitaw ako ng throttle, hindi din siya nagre-respond agad, hindi siya agad bumabalik. Matigas kasi yung rubber, nahihirapan bumalik yung lining. Kaya ang nangyayari, may ilang seconds na naka-engage pa rin siya doon sa clutch bell. So, yun nga ang dahilan kung bakit pagka binitawan ko yung throttle, napapasubsub ako. So, although nare-remedyohan naman, na-i-repair, kaya lang, paulit-ulit lang ako. Kaya naisip ko na, bakit hindi na lang ako mag-upgrade ng mga quality parts? So ngayon, nahandito sa harap ko yung mga parts na ipapalit ko. So unang-una po dyan ay itong clutch assembly. So ito po, matagal ko na pong stock ito sa aking motor shop. Kaya sira-sira na yung packaging niya. Pero ang brand po nito ay Sun. At ito po ay pang Aerox NMAX na 1000 RPM. Tapos ang susunod ko pong palitan ay yung kanyang center spring. So again, ito po, stock ko lang din po ito sa motor shop. At ito ay Sun ng brand, tapos pang Beat FI 1200 RPM. Gusto ko nga sana yung 1000 RPM para match dito sa aking clutch assembly. Kaya lang ito lang po yung stock ko eh. So pagka na-try ko at hindi ko nagustuhan yung kanyang performance, papalitan ko na lang ito ng 1000 RPM. And then, magpapalit din po ako ng clutch bell. So, ito naman po yung nabili ko. Nakuha ko lang po ito online. At lahat po ng mga parts na gagamitin ko ngayon, ay ilalagay ko po yung link na ito sa description box. Ganun din, maglalagay po ako ng shop na pwede ninyong i-check. Tapos, ito po ay pang NMAX din. So, ganito po yung itsura niya. Tapos, naka-groove na rin po siya. Tapos kumuha rin po ako online ng pulley washer. So saan po yung brand nito? At gusto ko lang pong malaman kung ano ba yung difference sa performance pagka naka pulley washer tayo. So ngayon, ang susunod ko pong gawin, tatanggalin ko muna yung mga parts dito sa aking panggilid. And then compare natin, check natin kung match ba siya dito sa mga pyesa na nakuha ko. So wag na po natin patagalin. Samahan niyo po ako at gawin natin to. Check ko muna itong mga bagong parts kung magmamatch or kamukha talaga ng mga stock parts. Simulan ko dito sa kanyang center spring. So again, ito ay pang Beat FI. So ganyan ang itsura niya. Ngayon, kung i-compare natin dito sa stock parts, sa length niya, mahaba lang ng konti itong Beat FI. Pagdating naman dun sa kanyang diameter, same sila ng diameter. Same ng bilog. Check ko dun sa kanyang torque drive. So dito sa torque drive,
dapat pumasok siya dito sa kanyang groove. So itong bit FI, pasok siya dun sa kanyang stock na groove. Medyo malaki lang siya ng konti pero fit siya, pasok. Next, check naman natin yung kanyang clutch assembly. Itong clutch assembly na to ay pang Aerox and Max. So ganito yung itsura niya. Kung i-compare ko dito sa stock natin, parehas lang sila. Check ko again dun sa torque drive. So dapat papasok siya dito sa groove, katulad niyan. So ito naman, check din natin to. Eksakto lang din siya, oh. Pasok. Tapos kung check naman natin yung diameter niya, so kung ito yung nakakabit nung stock natin, pag pumasok yung ating clutch bell, dapat pasok siya, di ba? So, dito naman, pasok din siya ng maayos. Check ko dun sa mismong CVT natin. Pagka nilagay ko tong pang NMAX na clutch assembly, so pagka inilagay ko tong stock na clutch bell, so kasya rin siya. Freewheeling din yung nasa loob, hindi sumasayad dito sa kanyang clutch bell. Ngayon, check ko naman yung clutch bell na pang NMAX. Dito sa diameter dito, hindi ako nag-aalala kasi pang NMAX to eh. For sure kakasya yan dyan. Ang nag-aalala ko, yung spline, baka hindi magkasya doon. Yun. So nagkasya siya. Lagyan ko ng tornilyo. Tapos, dito sa loob, freewheeling din siya. Medyo may sayad lang ng konti. Siguro dahil sa masyado pang makapal yung ano niya eh, yung lining nung clutch. Pero habang tumatakbo, mababawasan na yon. Mas magiging swabe na takbo na ito. So, match yung kanyang NMAX na clutch bell, yung NMAX na clutch lining assembly. Tapos siya nga pala, kakabitan ko yan ng pulley washer. Siguro yung makapal na lang ang gamitin ko. Experiment lang naman to. Gusto ko lang malaman kung ano yung kanyang, kung anong pagbabago na mararamdaman ko rito. Again, pang click yung binili ko. So, sakto naman siya. Kasyang-kasya. Actually, pwede ko rin itong ilagay dito para walang masyadong problema. Pwede dito ko siya ilagay. Dito, sa ibabaw na ito.
So matigas siya. Parang di ata obra yung pang NMAX na ano, na clutch bell. Ang galing ko tong clutch bell niya. Parang di uubra. Palitan ko nung stock natin. So ito mukhang uubra to. Itong pang NMAX, parang masyadong maliit yung bilog niya. Katatapos ko lang po mag-testing. Umikot lang po ako dito sa subdivision namin at ang unang-una ko pong observation ay napansin ko na yung start niya o yung unang ikot ng gulong nagsisimula siya sa 4,000 RPM. Before kasi neto, pagka umabot ako ng 3,000 RPM, umuusad na po yan. Bali, stock po lahat yon except sa kanyang flyball. Bali, nag-combination ako dyan ng 15 grams at saka yung stock na flyball natin, which is, ang pagkakaalam ko, parang 14 or 13 grams ata yun. So, ang second na na-observe ko, high RPM po siya. Kasi, once na nag-throttle na ako, masyadong maingay yung makina niya. At pagka umaandar na po yan, medyo mabagal niyang ma-reach yung 10 to 20 kilometers. Pero once naman na nalakpasan natin yon, very responsive na siya. Kaya niya na agad paabutin ng 30, 40 hanggang 50 kilometers per hour. So, para sa akin po kasi, ang preference ko talaga sa motor, dapat yung acceleration niya, yung unang ikot ng gulong, medyo bababa. At least nasa 3,000 RPM, aandar na siya. Tapos, gusto ko rin sana yung arangkada, mabilis. Kumbaga may sipa, may sigla. Dito kasi sa setup ko, sluggish yung una niya eh. Hindi, kumbaga kailangang diinan mo yung throttle, tapos uugong muna siya, tsaka siya aandar. So, sa ngayon, o-observe ko lang muna to, gagamitin ko muna ito ng mga ilang days. And then, siguro ang gagawin ko, mag-o-order ako ng bagong center spring. Kasi yung nakakabit ngayon, 1,200. Papalitan ko yan ng 1,000 RPM. At yun ding center spring ang pinaghihinalaan kong dahilan kung bakit parang mabagal siya at saka nag-high RPM siya. Ganon din, bibili po ako ng 12 grams na bola. At pagka nakuha ko na po yun, ay gagawa po muli ako ng video. So papalitan ko po yung center spring, tapos yung bola, since meron na pong 12 grams, 15 grams at saka yung stock na 14 or 13 ata yun, papaglaruan ko po yun. Titignan ko kung saan ko makukuha yung tono, kung saan ko makukuha yung gusto kong preference dito sa aking motor, in which number 1, dapat 3,000 or lower, mag-start na siya at dapat masigla yung kanyang arangkada. Ganun din yung kanyang gitna, medyo gusto ko sana responsive. Yung sa dulo, hindi ko na masyadong iniisip yon kasi hindi naman ako nagre-racing, chill ride lang naman po ako eh. Tapos, isa pa palang observation, napansin ko na mapalag
yung kanyang fan belt. At doon sa video ko na nire-revolusyon, makikita nyo rin na mapalag talaga yung fan belt niya. So isang reason din yun siguro kung bakit maingay yung kanyang CVT. So ang hinala ko naman doon ay dahil doon sa paglalagay ko ng pulley washer. Ang kinabit ko kasi doon yung makapal. So next time pagka nakuha ko na po yung bagong center spring at saka yung ply ball, ay isasama ko po ito. Kumbaga magpapalit ako nung manipis. Tignan natin kung mawawala yon o baka hindi talaga maganda yung paglalagay nitong pulley washer. Baka mas maganda na tanggalin ko na lang ito. So ganun din yung NMAX na clutch bell ay hindi talaga ubra. Nung una sinabi ko na parang masikip siya. Nung inulit ko, hindi sakto lang din pala yung diameter niya. Ang problema yung dito sa stem, yung pumapasok dun sa torque drive. Bali, maikli yung stem dito sa loob. Unlike do sa stock ko, mahaba yon. Kaya pagka ipinasok mo, tumututok siya sa collar ng torque drive. Ito kasi, since maikli, hindi siya makatutok. Kaya pag naghigpit ako ng nut, ay humihigpit siya dun mismo sa plate ng clutch. Kaya kung mapansin nyo, ang hirap pihitin kasi nakakapit siya dun sa clutch. So yung ganitong pang NMAX, definitely hindi po pwede ito. Siguro, pag-aaralan ko kung baka sakaling kumasya yung pang GY6. So kung makakuha ko nun sana sa susunod na video natin, pagsama-samahin ko yon, yung center spring na 1000 RPM, yung ply ball na 12 grams, tapos itono ko dun sa mga existing ko na ply ball. And then, dito yung ating pulley washer, pag-aralan ko rin po ito. At sana, kung makakakuha po ako ng GY6 na clutch bell, pag-aralan po natin uli kung ano yung the best setup para dito sa aking motorsiklo. So, sana po nagustuhan nyo uli yung video natin ngayon. So, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para po lagi kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I will see you again on my next video. God bless!